Magandang araw, tayo ay nasa ika-6 na linggo na sa mabisang komunikasyon at ang ating aralin ay tungkol sa pagsulat ng formal na ulat o reklamong dokumento. Blotter, isang opisyal na talaan ng mga pangyayari, reklamo, insidente, aksidente o krimeng iniuulat ng isang tao sa himpilan ng pulisya o barangay. Ito rin ang nagsisilbing unang opisyal na dokumento na naglalaman ng mahalagang detalye tungkol sa isang pangyayari. Hindi ito nangangahulugang napatunayan na ang isang tao ay may sala. Ito ay simpleng pagdodokumento lamang ng iniulat na insidente. Ayon sa karaniwang gamit ng Philippine National Police o PNP, ang police blotter ay isang opisyal na record kung saan itinatala ang lahat ng ulat ng mga insidente na isinusumbong sa istasyon ng pulisya. Sa barangay naman, ginagamit ang barangay blotter upang maitala ang mga reklamo at hindi pagkakaunawaan bago pa man ito umabot sa hukuman o pulisya. Ang blotter ay nagsisilbing dokumentasyon. Nagsisilbi itong permanenteng record ng isang pangyayari. Ito rin ay batayan ng investigasyon. Ginagamit ito ng mga pulis o opisyal ng barangay bilang panimulang impormasyon sa kanilang investigasyon. Ito ay nagbibigay ng proteksyon. Pinoprotektahan nito ang karapatan ng nagrereklamo at maging ng inirereklamo dahil may opisyal na record ng pangyayari. Ito rin ay isang katibayan. Bagamat ang blotter ay hindi automatikong ebidensya ng pagkakasala, maaari itong magsilbing bahagi ng mga dokumentong kakailanganin sa legal na proseso. Mahalaga ang isang blotter sapagkat nagbibigay ito ng opisyal na record ng pangyayari. Nakatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagagamit sa pagkuha ng police report o certification at nagsisilbing sanggunian sa mga susunod na investigasyon. Paano ba dapat ang pagsulat ng isang blotter? Una, gumamit ng formal na wika. Hindi ginagamit dito ang salitang balbal o kolokyal. Ikalawa, isulat lamang ang mga katotohanan, kaya iwasan ng haka-haka. At ikatlo, huwag magbigay ng sariling opinyon sapagkat ang blotter ay hindi sanaysay. Ikaapat, gumamit ng kronolohikal na ayos. Unahin ang unang nangyari hanggang sa huli. Ikalima, maging tiyak. Ilagay ang eksaktong oras, lugar, pangalan at detalye. Narito ang mga karaniwang sitwasyong ibinablotter. Nawawalang cellphone, pagnanakaw, away magkapitbahay, pananakot, paninirang puri, pagkawala ng mahalagang dokumento, vehicular accident, vandalism, at domestic dispute. Mga katangian ng isang blotter. Una, totoo. Dapat nakabatay lamang sa aktwal na nangyari. Ikalawa, objektibo. Walang personal na opinyon o paghuhusga. Huwag mo sabihing mukhang magnanakaw talaga siya. Sa halip, sabihin mong ayon sa nagrereklamo, nakita niyang kinuha ng suspect ang kanyang bag.
Dapat ding maging malinaw, kumpleto, at maayos ang pagkakasunod-sunod ng isang blotter. Ngayong alam na natin kung paano siya dapat isulat, mahalagang alam din natin kung ano ang mga isusulat o bahagi ng isang blotter. Nariyan ang petsa, oras, lugar, pangalan ng nagrereklamo, pangalan ng inirereklamo, uri ng insidente, salaysay ng pangyayari, at pangalan ng nagtala. Idagdag natin ang mga dapat iwasan sa pagsulat ng blotter. Iwasan ang pagsisinungaling, pagdaragdag ng hindi nakita, pagbabago ng detalye, emosyonal na pananalita, at paninirang puri. Mahalagang paalala, ang pagpapablatter ay hindi automatikong pagsasampa ng kaso. Ito ay pagtatala lamang ng iniulat na pangyayari. Ang pagkakaroon ng pangalan sa blotter ay hindi nangangahulugang nagkasala na ang isang tao. Kailangan pa ring dumaan sa wastong investigasyon at legal na proseso. Narito ang halimbawa ng isang blotter. Pag-aralan mong mabuti. Bilang pagtatapos, tandaan na ang blotter ay isang opisyal na dokumentong ginagamit sa barangay at pulisya upang maitala ang mga insidente o reklamo. Dapat itong maging tumpak, objektibo, malinaw, at kumpleto. Gamit ang 5W na sa Filipino ay sino, saan, kailan, ano at bakit, at isang H na sa Filipino ay paano upang magsilbing opisyal na record at batayan ng investigasyon. Narito ang mga sanggunian na ginamit natin para sa aralin. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na aralin.